Para sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Espanya, good news dahil nag-increase po ang sahod minimum salary dito sa Espanya ngayong 2025. Well, actually last year, tumaas na naman siya. Parang tumataas siya kada January or February, no? I think kada January tumataas siya. So yan ay isang good news para sa mga magbabalak, sa mga nagbabalak na pumunta dito maging OFW or kung anumang tipo ng trabaho ang gusto nyong pasukan dito sa Espanya, yan siguro ay isang motivation, no, para pursige pa kayo na matupad ang inyong Spain dream. Hello po, ako nga po si Nathaniel at welcome sa aking channel Nathaniel Travels. Ako ay isang student language assistant dito sa Spain at nagbablog ako ng mga buhay Espanya. Ayan. Kung bago ka sa channel ko, paki-subscribe naman, Nathaniel Travels. Ayun nga, so in-announce ni Yolanda Diaz, siya ang second Prime Minister and Minister for Labor, na tumaas na nga yung sahod dito sa Spain. I-check lang natin kung magkano yung sahod dito sa Espanya, ha? Ayan. So, 1,184 euros for 14 payments to, no? Yes, 14 payments. So, 1,184 euros gross. Ayan. So, sa mga kasambahay, lalong-lalo na kasi yun yung pinakamarami talaga na trabaho ng mga kapwa natin na Pilipino dito sa Espanya, kasambahay, katulong, no? Yung iba naman sa restaurante, applicable to sa lahat. Well, ito is minimum payment, no? I think lahat naman is makapag-benefit ng increase na to, except sa amin. Kasi parang naka-fix yung sa amin, no? Marami kasi akong kilala dito sa Espanya, sa totoo lang, na parang hindi aware or updated yung kanilang mga amo, tapos hindi tumataas yung kanilang sahod. Meron akong kilala na 5 years, yun pa din yung sahod nila, no, na hindi pa rin siya umaakyat talaga. Lalong-lalo na siguro yung mga Pilipino, no, na hindi naman sila masyadong sa mga balita, hindi sila updated. It's either busy sila sa kanilang mga buhay-buhay. So, hindi sila na-inform na, ganito na pala ang sahod dito sa Espanya. Check lang natin yung 14 payments. Okay. Yung 14 payments, 1,381 euros and 33 cents. Ayan. Dito kasi sa Spain, meron yung 12 payments at saka 14 payments. Yung 14 payments, 14 na sahod ma-receive mo in the whole year. Pag yung 12 payments, 12 lang siya. Yung parang every month lang, ganun. So, isang maganda yung balita, no? Kasi dati, like, meron akong kilala mga Pilipino na ang sahod nila, nung nag-start sila dito sa Spain, 800 something, 850. Tapos, like, 5 years, hindi siya tumataas. Kasi nga, it's either si amo is hindi rin siya aware na ganito pala yung, na meron na palang pagbabago, ganyan. Sa totoo lang, kung meron kayong kontrata, kasi minsan halimbawa na kung matagal ka na dun sa amo mo, hindi ka naman nagre-renew ng kontrata. Hindi ka naman na binibigyan at saka hindi ka na pumipirma. So kumbaga kung ano yung napirmahan mo dati, parang yun pa rin yung sinusunod na. Pero siguro kung ikaw naman ay alam mo na ganito na yung sahod, dapat sabihin mo na sa amo mo, "Oh, boss, ito na yung bagong sahod ngayon," ganyan. Kasi kung halimbawa na sa akin lang, no, personally, hindi ako aware sa mga batas-batas, no, pero kung less than the minimum, liable yung amo doon. Ayan. Hindi ko lang alam kung paano yung proseso dyan. Kasi nga, kung sinusunod pa rin yung old na contract, ayun. Hindi ko talaga alam dahil hindi naman ako lawyer. Ganon. So, yun lang yung magandang balita na gusto kong i-share sa ating mga kababayan, no? Kasi sobrang hirap ng buhay dito sa Spain, maraming mga pinagkakagastusan, lalong-lalo na ang apartment. It's either interna ka or externa yung apartment talaga. Yung interna pala is, nakatira ka dun sa amo mo, tapos pag nag-day off ka, let's say Saturday or Sunday, lalabas ka. Pwede kang mag-apartment sa iba or pumunta ka sa mga friends mo, no? Yun yung interna. Yung externa, araw-araw kang, ang tawag nito,
umaalis sa bahay or hindi ka nakatira sa bahay ng amo mo, gano'n. So let's say for example sa externa, yung ang tawag nito, yung schedule mo is 9:00 or yeah, 9:00 hanggang 5:00, ibig sabihin 5:00, lalabas ka na ng bahay, gano'n. So yun yung externa. Karamihan dito yung mga externa, kumukuha sila ng mga apartment or piso nila, no? Binabayaran nila yon. Yung mga interna, pag weekend lang. Kaya meron yung nagpapaupa dyan ng bed spacer or yung parang may special rate sa mga pisos para sa mga interna. Kasi nga, syempre Lunes hanggang Biyernes, hindi naman sila gagamit ng electricity or kung ano-ano pa man, di ba? So yun, para sa mga pumunta na sa Spain, yun yung difference ng interna at saka externa. Kung hindi mo nakuha, you can comment sa ating comment section. Ano pa ba? So yun yun, sobrang mahal ng piso dito. Let's say for example dito ka sa Madrid, so ang babayaran mo mga 300, more or less, nandun siya, 300 euros, 350, kung merong, ganun talaga yung rate, wala nang mas mababa dun, unless bed spacer ka. 300 hanggang 400 euros. Isang ano lang yun ha, isang room. Kasi may nagtanong pala sa akin kung apartment ba siya. Dito po sa Madrid, isang room lang yon. Pero normally, sa mga small towns, yung mga malalayo, sa Madrid, mahal talaga dito sa Madrid. 600, 700 siguro, pag yung mas malalayo ng konti. Pero sa Valencia, meron din ganun. Basta sa mga city center, 300, 400 sa Madrid. Feel ko Madrid, Barcelona. Pero pag Valencia, feel ko mga 250 hanggang 300. Parang same lang din. Ayun, ganun kamahal. So, kung ang sahod mo, let's say for example, magkano to? Let's say yung 12 pagas, 1,381 euros and 33 cents. So, let's say 300 dun sa piso, so meron ka pa rin 1,000 something. Tapos, magbabayad ka ng internet mo, magkano kaya? Well, depende kung meron na dun sa piso, no? Well, kailangan mo ng internet kasi pag lalabas ka, hindi mo naman pwedeng dalhin yung wifi. Meron naman mga 10 euros sa internet. Tapos, makakasave pa din. Ayun. So, ulitin ko lang ha, 1,184 euros, 14 payments, 1,381 euros and 33 cents for 12 payments. Ayun. Ayun. Kung meron kayong question about life in Spain, or kung ano-ano pa man ang gusto nyong maisip na hindi ko na i-cover dito, you can comment sa ating comment section. And don't forget to subscribe sa ating channel, Nathaniel Travels. Ayan. So, ayun pa, masaya naman dito, work-life balance. Meron naman yung mga amo, well, actually, depende yun sa amo. Meron naman yung mga amo na chill lang, meron din yung mga amo na stricto, syempre. Pero karamihan ng mga kilala ko dito ng mga kasambahay or mga katulong, matagal na sila dito sa Espanya. So, siguro naman, hindi naman sila tatagal dito sa Espanya kung hindi maganda yung kanilang experience, no, sa kanilang mga amo, ganyan. So, ayun. And, ano pa ba? Ayun, just to make sure ha, na pag meron kayong kontrata, pasok na kayo sa Seguridad Social or nagbabayad kayo ng Seguridad Social at saka yung taxes, no? Sabihin nyo sa amo ninyo. Pag nagbabayad kayo ng Seguridad Social is, meron na kayong access sa hospital, which is libre yan. Yan yung isang kinagandahan ng pagiging isang OFW dito sa Spain. Aminado ako na yung iba sa atin, nahirapan sila mag-ipon, kaya hindi nakakauwi ng Pilipinas dahil hindi naman ganun kalaki talaga yung sahod dito sa Spain. Siguro sa ibang bansa, ng Europe, no, mga 2,000 euros, 3,000 euros, ganun. Dito 1,000 something, di ba? Parang proud ka na, pero mas maliit pa to kaysa sa mga ibang European countries. Pero at least dito, maaraw, may work-life balance, masaya, ano pa ba? Ayun. Halimbawa sa ibang bansa ngayon, sa north ng Europe, snow na. Kung hindi mo kayang mag-survive sa lamig, maganda ang Spain for you. Spain, Italy, or Portugal, or Malta, ganyan. Mga nasa south part ng Europe. So yun lang, sobrang good news talaga to para, well actually, 50 euros ata yung increase, right? 50 euros ata yung increase. It's not bad, no?
siguro naman, every year na silang mag-increase. Ayan. So, sana, hindi ko lang alam kung kailan ito magta-take effect, no? Itong bagong law na to. Dito pala sa Spain, marami silang mga law, mga bagong batas, ganyan, sa immigration, sa salary. Madami. Pabago-bago yan. Depende yun kung anong nangyayari. So, madami siya. Like, for example, yung scooter, patinete, kasi dati merong aksidente dyan. So, hindi siya pwedeng gamitin sa, anong pangalan nito? Sa mga public transport, hindi siya pwedeng ipasok. Well, actually, depende yan sa region. Kasi parang sa Valencia pwede. Dito sa Madrid, hindi pwede. So, yan. So, gusto ko lang i-point out na every region din minsan, iba't iba yung kanyang policy, no? Pero itong taas ng salary is like nationwide. Buong Spain. Kumbaga, hindi lang siya sa Madrid. Ayan. So, ayun guys. Again, this is Nathaniel. This has been Nathaniel. Kung meron kang question, drop sa ating comment section. I-share mo na rin itong video na to para sa mga gustong pumunta dito sa Spain. At ayun nga, good news talaga na tumaas ulit yung salary. So, sana next year tataas ulit. Ayan. Ayan. Maraming salamat. See you sa aking next video. Bye!